Dante, gaano ba kahalaga yung tax records na yan ng Vice Presidente? Magandang tanghali aga. Pagdating sa prosekusyon, ito ay mahalaga dahil sa pamamagitan nito ay maipakita nila yung sinasabing inconsistency doon sa financial aspect ni Vice President Sara Duterte at maipakita nila sa impeachment court yung nasabing malaking pananalapi o pera na pumasok sa account ng pangalawang Pangulo. Pero pagdating naman sa depensa, maaaring kanilang i-argue ito na ito ay paraan lamang ng tinatawag na fishing expedition. Pinuri ng isang constitutional lawyer ang takbo ng o ang impeachment court kaugnay ng takbo ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, nakuha na ng impeachment court ang tamang ritmo at hindi na mabagal ang proseso bagaman may kaunting pagkakaantala dahil sa mga paulit-ulit na tanong ng ilang senator judges. In fairness, no, kay Senator Escudero, I really admire how he presides this impeachment trial. Although, of course, hindi perpekto, may mga kailangan pa siyang i-improve, but the way he expediently or forthwith, in a forthwith manner, ay nagde-decision siya at hindi lamang kapritsyo yung desisyon niya, talagang binabalanse niya yung fairness sa prosecution and defense. At ngayon, naging observation ko kasi sa kanya before, medyo kailangan niyang maging proactive. Sa pagpasok ng bagong linggo ng impeachment trial laban sa Vice Presidente, inaabangan ang desisyon ng impeachment court kung papayagan ang pagsapira sa mga tax records ng opisyal. Binigyang diin ni Attorney Reyes, ito ang dapat abangan dahil ito ay crucial o mahalaga sa paghahanap ng katotohanan. Anya ang layunin ng impeachment ay papanagutin o pananagutan at accountability. Ang pagsapina sa mga dokumentong ito ay hindi paglabag sa due process dahil bibigyan naman ng pagkakataon ng panig ng depensa na suriin at pabulaanan ang mga ito kung mayroon silang kontraebidensya. Nagbabala ang abogado na kung hindi papayagan ng korte na mabuksan ang mga record na ito, maaaring magkaroon ng negatibong pananaw ang publiko na mayroong tinatago o may kinakatakutan na nilalaman ng mga dokumento. Dahil ang impeachment ay para malaman ng katotohanan, hindi ba nila gusto na malaman kung ano yung laman ng box na yon? At ano ba ang harm kung hindi mabubuksan yung box na yun? Kasi magkakaroon ng perception na takot ba kayo sa nilalaman ng box? Ayaw nyo bang malaman yung buong katotohanan ng publiko? So abangan natin. Kasi para sa akin, dapat payagan nila or isabina nila yung mga tax records na yon. Again, hindi ito pagva-violate ng due process ng ating Vice Presidente. Ang due process po kasi, ibig sabihin nito ay bibigyan mo ng pagkakataon yung inaakusahan mo na magpresenta ng kanyang sariling ebidensya at magpaliwanag. Ang mga dokumentong ito anya ay magsisilbing mahalagang ebidensya lalo na't ang depensa at prosekusyon ay nakatakdang humarap sa mga artikulong may kaugnayan sa alleged misuse of public funds o confidential funds kung saan ang mga dokumentong ito ang magiging sentro ng usapin. Bukod sa usapin ng tax records, inaasahan ding magpapatuloy ang mabilis na ritmo ng pagdinig sa ilalim ng pamumuno ng presiding officer na si Senator Chis Escudero upang mapanatili ang atensyon ng madla o ng publiko at matapos ang proseso bago ang Nobyembre. Aga, hinikayat nga ni Attorney Reyes ang publiko na patuloy na sumusubaybay dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil itong mekanismo na ito o ang impeachment trial ay hindi naman sa prosekusyon o kaya ng depensa, lalo naman sa korte, kundi ito ay para sa publiko. Yan man ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.